Bakit hindi pinag-uusapan sa Kongreso ang mga biktima ng mga turugista? Bakit hindi pinag-uusapan sa Kongreso ang mga biktima ng kriminal? Bakit nagkagano na ang Pilipinas nating mahal? Na para bang mas credible pa ang mga kriminal at mga priso ngayon sa ating bansa. Mas naniniwala pa ang mga kongresista sa mga convicted criminals kumpara sa mga abogadong walang bahid ang kamay at malinis ang budhe at malinis ang pangalan. Saan kayo nakakita? Only in the Philippines. Ngayong kriminal, convicted, ay nagpakulong ng inosente. Alam mo ninyo yun? Oo! Salamat sa 19,000. At nagiging bully pa dyan sa Kongreso. Franz Castro, pangalanan ko yan. Ito ay totoo. Walang iya! Kahit saan tayong husgado magkita, si Franz Castro ay convicted criminal. Sabi ng abogado nila doon sa Quadcom, pag ikaw may conviction ka, kahit sa lower court, basta hinatulan kang guilty, Kriminal! kahit mag-apila ka pa sa Court of Appeals, ang tawag sa iyo ay criminal. Kriminal! Nakakalungkot dahil itong Kongreso ngayon, ginamit itong si Castro para siraan ang mga Duterte at nagiging atakdog. Isipin nyo. Mali na nga ho yung ginawa niya na i-contempt si Attorney Sulay Calupis. Hindi pa nakuntinto. Dinagdagan pa talaga ng 5 araw para magiging 10 araw na makuntinto. Magsaba! Di magsaba! Makapala mo ka! Di ba ho nakakagalit? Kung nangyayari ito sa may mga pangalan, kung nangyayari ito kay Rodrigo Rua Duterte, kung nangyayari ito kay Vice President Inday Sara Duterte, Nimal, paano pa kaya sa ating lahat? Kung nangyayari ito sa mga abogadong pinakulong nila na walang kaso, pwede rin yan mangyayari sa inyo. Papayagan ba natin ang bulok na sistema ng panggobyernong Marcos ngayon? Pues, inahamon ko kayo. Lumabas kayo sa inyong mga tahanan. Imulat ninyo ang inyong mga mata. Buksan ninyo ang inyong mga tainga. Ibuka ninyo ang inyong mga bibig. Magsama-sama tayo lumaban para sa ating bayan. Kalabanin natin ang mga naghari-harian sa bansang ito nang iniisip lamang nila ay punuin ang kanilang mga bulsa at pinubulag tayo ng mga ayuda. Tanggapin ng ayuda, tanggapin ng kwarta. Hindi nila pira yan, pira ninyo yan. At huwag niyong isipin utang na loob nyo yan sa kanila. Tama. Pinubulag ko kayo. Walang iya! Ilang taon na ba ang Marcos admin? Magtatlo na. Magtatatlong taon na ho. Meron bang nagawang proyekto ang gobyernong ito? Wala. May Kating, poste, wala. kating ribbon lang. Pati LRT Cavite Extension, Inangkin! Inangkin! inaangkin ng mga animal. Iman nga! Duterte yun! Feeling nila, sila ang nagpagawa ng naturang release. Ang ambag ho nila, kating diribon lamang. Tama. Wala ho silang proyekto. Wala ho silang big tickets projects na pwedeng ipagmalaki ng mga supporters ng gobyernong ito. Zero. Nada. Ang inyong ipagmamalaki, alam nyo kung ano? Puro kayo ayuda. Kaya ang tawagan ni Tatay Digong Quezon Jr., ayuda. President, ayuda. Tanong ko po sa maraming Pilipino ngayon,
na nandito sa ating mga harapan at sa likuran na naririnig ngayon. Mga security guards, nakatulong ba sa ekonomiya ng Republika ng Pilipinas ang pamumabot ng ayuda ng Marcos admin? Nagmura ba ang bilihin dahil sa ayuda ng Marcos admin? Tumaas pa ang inyong mga sahod dahil sa ayuda ng Marcos admin? May 20 pesos per kilong bigas na ba dahil sa ayuda ng Marcos admin? Wala! Yan ang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Dapat ang ginawa ng gobyernong ito ay long-term solution. Yung ginawa ho nila na pang-ayuda, bigyan ka ng 5,000, bigyan ka ng 5 kilong bigas na may tatak MR, mangungurakot rice. Pera nila? Ginagawa tayong mga patay gutom. Ginagawa tayong mga tamad. Dahil sa mga busadong politiko ngayon sa gobyernong Marcos. Ang Pilipino ay masisipag basta may trabaho. Hindi ayuda ang kailangan natin, mga kababayan ko, kundi trabaho. Ngayon ho, bakit nga ba ay nakapokus sila sa mga Duterte? Ngayon, sinusupina na nila si Vice President Inday Sara, nagpadala na ho sila ng supina sa Office of the Vice President. Dapat tumano, humarap si Vice President Inday Sara sa NBI ngayong November 29. Dahil umano sa sinabi ni Inday Sara na ipagurgur daw niya si Palaka, si Kuting at si Tambaluslos. Pag pinapakinggan niyo ho yung sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na umulan ng mura kay BBM, Lisa Marcos at Romualdez, yan ay bunga ng kanyang pagkadismaya, bunga ng kanyang galit. Kung ikaw kaya sa katayuan ngayon ni Vice President Inday Sara Duterte na tinatraitor, tinarantado, 3 years in the making, puro Duterte, 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 Inday Sara, Digong, ang pinag-usapan sa Kongreso, Senado, hindi ka kaya magagalit? Putang na, ginawan ka pa ng kasalanan. Tinapunan ka pa ng putik na sabi mo ay kurakot si Inday Sara. Guys, ganito. Mga buhaya dyan sa Kongreso, Marcos admin, batuhin nyo na lang si Vice President Inday Sara ng ibang isyo. Maraming salamat. Huwag nyo lang batuhin ng korupsyon dahil mapahiya kayo. Wala. Kung kurakot lang ang mga Duterte, naalala ho ba ninyo? Thank you. Mga taga-Tacloban, Amin. mga supporters ni Romualdez, mga supporters ni BBM, Salamat sa iyo. na budol-budol. Naalala ba ninyo kung sino yung unang tumulong sa Tacloban City na nalubog ng bagyong Yolanda? Duterte. Tama. Nagpadala si former President Rodrigo Roa Duterte ng mga tulong sa Tacloban. At nakita ho ninyo yung kanilang truck na puno ng relief goods, walang nakalagay na pangalang Duterte. Anong nakalagay? Davao. From the peoples of Davao. Tama. Kaya pag pinagsasabihan ang pinag-usapan corruption, siya. Wala kang makukuha doon. Last na lang. Gusto ko pong itagal ito, guys. Kasi nga, ito yung pinaka-main issue na pinupukol ngayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayaw na ng karami. Confidential and intelligence funds. Ikaw, Walter, ah. Galit na galit sila dyan. Sa maraming Pilipino,
Sana ho, maintindihan ninyo ngayon ang aking sasabihin sa inyo. 125 million pesos di mano na confidential and intelligence funds ginastos ni Vice President Inday Sara Duterte sa loob lamang ng 11 days. Ito po yung sagot ko sa inyo. Sino ba ang nagbigay ng 125 million pesos? Sino? Si Bongbong Marcos. At bakit niya ibinigay ng 11 days na lang bago matapos ang taong 2022? Binigay niya ho ang 125 million pesos sa Office of the Vice President December 19. Tama? Tama. 2022. Ilang araw na lang ang 11. natira bago matapos ang taon na yan. 11 din. 11 days. So ngayon, nasa batas na dapat ang pundo ng isang ahensya ay dapat ma-disburse mo, may gastos mo bago matapos ang taon. Kasi pag hindi mo magastos yan, maibabalik po yan sa Treasury, National Treasury. Si Vice President Inday Sara Duterte, alam niya gumamit ng confidential and intelligence funds. Meron siyang satellite offices na napakarami sa buong Pilipinas. Take note, first time in the history na mayroong isang Vice President of the Republic of the Philippines na nagkaroon ng mga satellite offices, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya kung sabi mo ho, paano ginastos yung 125 billion, madali ho lang talaga yan. Dahil sa dami ho ng kanyang satellite offices. Ngayon ganito. Ang sabi ng mga kongresista na mayroon daw issue sa paggamit ng 125 million pesos. Ma'am Nana. Ma'am Nana. May misuse funds daw. Good evening and Mayor. Good evening. Na-audit Time po. Mayor. No time loss. Alam niyo ho ba, hindi po lahat ng 125 million pesos ay mayroong nakita ng audit na misuse funds. May kaunting halaga lang ho. Pero, tapos na ba ang ginawang audit ng Commission on Audit sa Office of the Vice President? Ang sagot dyan ay hindi pa. Ang ibig sabihin nito, hindi nyo pwedeng sabihin si Vice President Inday Sara Duterte ay kurakot at gumamit ng pundo na hindi nakaayon sa batas. Dahil hindi pa tapos ang pag-uudit. Meron po silang 6 months na palugit para sa Office of the Vice President na kailangan makomply ang nire-require na Commission on Audit sa opisina ni Vice President Inday Sara Duterte hanggang February 2025. Kaya malaking pagkakamali ho ang ginawa ng mga kongresista ngayon sa Kongreso. Ang trabaho ng Commission on Audit ay tinarbaho na ngayon ng mga kongresista. Tanong ko sa inyo, sino ba ang expert sa pag-audit? Commission on Audit o mga kongresista? Kayo na may sabi din. So ano ito ngayon? Maliwanag na pamumulitika na lamang ang ginawa ng Marcos admin, tambalostos daan sa Kongreso laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Take note, wala pong korupsyon na nangyayari sa Office of the Vice President. Wala pang pinal, hindi pa final and executory ang findings ng Commission on Audit dahil pwede pang magapila ang Office of the Vice President. Pero ang anong ginawa ng mga kongreso ngayon, ng mga kongresista ngayon kay Inday Sara, sinira na ho nila ang pangalan
at opisina ng Office of the Vice President, pati yung mga staff ni Vice President Inday Sara, pinagkukulong na ng mga buhaya. Buhaya! Esa demonyo! Buhaya! Yan ho ang totoo. Kaya kami dito, mga political vloggers, hindi ho kami titigil dito Salamat sa inyo! hanggat hindi matapos ang kahibangan ng mga kongresistang ito. Salamat sa inyo! Tandaan niyo po ang mga pangalang ito na nang-aapi at nanggigipit kay Vice President Inday Sara Duterte at sa mga Duterte. Huwag niyo pong iboto ang mga lukong iyan dahil ang prinsipyo nila ay nabili ng pira. Ang prinsipyo nila ay may katumbas na halaga. At ang pagkatao nila ay sinangla na ho nila sa impyerno. Hindi po dapat sila manalo muli ngayong 2025 election, midterm election. Dapat! Nananawagan ako sa maraming Pilipino. Lahat ng lineup ni Bongbong Marcos, Tambaloslos, zero, diretso sa Puso Negro. Nagawa na ho natin yan sa panahon ni Tatay Digong. Ulitin muli natin ang 8, diretso, Inidoro. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Duterte, Inday Sara Duterte, Inday Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Maraming salamat po. BBM Rizal! Maraming salamat sa ating kapatid na nagsalita ngayong gabi. Palakpakan natin ang political vlogger na yun. Tama lahat ang kanyang pinahagi ngayong gabi. Nagpapasalamat ako, nagpapasalamat tayo sapagkat meron tayong mga klaseng vloggers na ganyan na may sadyang may alam sa tunay na nangyayari sa ating lipunan. Salamat sa lahat ng mga political vloggers. Thank you, Sir. Vloggers. At sana hinihiling ko sa mga vloggers na i-focus nyo rin yung mga kapatid natin na nando doon, nakaupo, nakahiga sa may ilalim ng mga puno sa may tabi. Ipakita natin na may mga Pilipino na handang pagsakripisyo ng oras, kalusugan at buhay upang sumali sa isang pagkakaisa ng bayan. Walang tulugan! So mga vloggers, pag-focus nyo rin, ipakita natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mga kababayan, nais ko pong ipakilala ang aking sarili ngayong gabi. Ako po ay isang Ilocano, ako ay taga Pangasinan. Shoutout. Ako ang inyong Manong Troy. Tawagin nyo na lang ako, Manong Troy. Dati meron akong show sa YouTube din, yung Bistado. Ako ang inyong Manong Troy. Mga kapatid, mga kasama, ako rin po ang presidente ng Good Clean for Society Movement, GC4SM. Ito ay isang non-profit, non-stock corporation registered sa SEC at kami ay accredited sa DILG or Department of Interior and Local Government as NSO na ano ba yun? Kalimutan ko na. Registered kami as NSO. Oh my God, sorry. Wala sa isip ko. Anyway, ang aming pong advocacy sa GC4SM, mainly, o unang-una ay ang hangarin namin na magkaroon ng malinis na halalan. Ang aming pong samahan na GC4SM is an established network of Filipino citizens espousing honest, clean, peaceful, and orderly election. Noong 2018, tinayo ang GC4SM pagkatapos ng Senate hearing tungkol sa electoral reforms na pinamumunuan noon ni Senator Coco Pimentel. Natatandaan ninyo ba yun noon, 2018? Natatandaan niyo ba yung na-flash sa TV na kinadibate ni James Jimenez ng COMELEC? Napanood niyo ba yun? Napanood niyo siguro yun. 7 million yon ang views noon sa GMA 7, yung debate namin ni James Jimenez. At alam ang pinag-usapan namin doon? Ang pinag-usapan namin doon, ang pinagdebatehan namin doon ay yung mga boto noong 2016
na wala pang eleksyon ay tapos na ang eleksyon sa isang presinto, lalong-lalo na sa Ragay, Camarines Sur. At dahil doon mga kaibigan, na challenge ang aming mga samahan, kaya tinayo namin ang Good Clean for Society movement. At kami ay na-inspire. Kami ay binigyan ng inspirasyon ng isang tao nung siya ay humarap sa Senado. Kilala niyo siya, kilala natin lahat. Siya ay si Attorney Glenn Chong. Kilala niyo yun? Dahil sa kanyang expose, dahil sa kanyang mga disclosures sa Senado noong 2018, nalaman natin na noong 2016, wala pang election. 2 days before election, tapos na ang eleksyon sa mga presinto. Dahil sa Smartmatic.